Wire stripping. Ito ay ang pamamaraan ng pagbabalat ng wire o yung pagtatanggal ng insulator ng wire. At may mga iba't ibang special tools na rin na ginagamit sa pagbabalat ng wire. Ang tawag dito ay wire stripper. Ang mga ito ay napakadaling gamitin na di mo na kailangan pang gumugol ng ilang minuto para mag-practice kung paano ito gamitin. Kagaya na lang ng isang ito, isasalang mo na lang ang dulo ng wire sa blade ng wire stripper. At pagkatapos, pipisilin mo na lang itong handle at mababalatan mo na ang wire nang walang kahirap-hirap. Hindi lang yan, may mga iba't ibang klase ito na kung saan ay pareho din lang ang pamamaraan na kagaya nito. Isasalang mo na lang ang dulo ng wire sa blade ng wire stripper. At pagkatapos, kagaya ng nauna, ay pipisilin mo na lang ang handle. Ganon kadali ang paggamit nito. Ayan, malinis ang pagkakabalat at walang damage. Pero hindi yan ang magiging activity natin dahil papaano kung wala kang ganitong klaseng special wire stripping tools. Meron namang alternative na pamamaraan gaya ng paggamit ng long nose pliers at side cutter pliers. Ito ang traditional na pamamaraan ng pagbabalat ng wire. Ito ang ginagamit noong hindi pa naimbento ang mga special wire stripper. Kaya lang, kinakailangan munang mag-practice ng ilang minuto sa pamamaraan nito. Kailangan lang natin ng isang makapal na size ng wire tulad nito at isang medium size ng wire na tulad nito at isang small size ng wire na tulad nito. Unang step, i-grip natin ang wire sa gitna ng long nose plier. Sa gitna, hindi sa dulo. Nang mahigpit, dapat ay mahigpit ang pagkakapisil. At dahil makapal ang wire, matigas balatan ito. Kung kaya kinakailangan muna nating gumawa ng slit o yung pagsusugat ng insulator ng wire gamit ang side cutter. Tansyahin lang na hindi dapat madadamage yung tanso na nasa loob nito. Mali ang ganitong posisyon sa paggawa ng slit. Hindi dapat magkalayo ang long nose at side cutter. Dapat sa bandang ibaba yung side cutter na magkadikit yung side cutter at long nose plier. Ngayon, ipapakita ko naman ang paggawa ng slit sa makapal na size ng wire. Sa ganito kakapal na wire, dapat ay 4 na slit ang gagawin. Isa na rito sa baba at isa rin dito sa bandang kanan. Isa naman dito sa bandang kaliwa at isa naman dito sa bandang itaas. Tansyahin lang na dapat ay hindi madadamage yung tanso na nasa loob. Ang purpose ng paggawa ng slit ay para hindi siya mahirap balatan dahil makapal ang wire. Pagkatapos, gamit ang side cutter ay i-grip natin ang dulo ng wire ng ganito. At dapat ay nasa right angle position ang long nose at side cutter o letter L kumbaga. Mali ang ganitong posisyon. Mali rin ang ganyan. Mali rin ang ganyan. At lalong mali rin ang ganito. Dapat ay letter L talaga. Mali yung ganito na inuuga-uga. Mali rin yung ganito na parang nagbubukas ng soft drinks. Mali rin yung ganyan na hinihilang bigla. Ang tama ay ganito. Pagugulungin mo lang ang side cutter ng dahan-dahan na hindi maghihiwalay ang long nose at side cutter. Huwag angatin ang side cutter. Dapat ay nanatiling magkadikit ang dalawang bakal habang pinapagulong ito. Ganito ang tama. Nakatihaya. Pagugulungin. Ayan. Walang damage yung tanso. Take note, ang side cutter ay nakatihaya. Pagugulungin, itataob.
Ngayon naman ay gawin natin sa medium size ng wire. Kadalasan ang ganitong size ay nasa number 14 or number 16. Sa ganitong size ng wire, sapat na ang dalawang slit na gagawin. Isa rito at isa rito. Yan. At pagkatapos, ganun pa rin. Letter L position pa rin. Tapos pagugulungin ng hindi magkakahiwalay ang dalawang bakal. Ayan, walang damage. At kung sakaling magka-damage man, putulin lang at ulitin. Ngayon, dito naman natin gagawin sa small size ng wire. Sa ganitong size ng wire, hindi na kailangan pang gumawa ng slit dahil madali itong maputol. Diretso na sa right angle position. Ganun pa rin, pagugulungin mo lang ang side cutter na nakadikit sa long nose. Ayan, tulad nung nauna, dapat ay walang damage. Okay, 10 minuto lang ng pagpapractice, sigurado kuha nyo na yan. Ang pinapractice lang naman dyan ay ang control sa pagpisil ng long nose at ng side cutter. Dapat ang long nose ay mahigpit. Ang side cutter hindi gaanong mahigpit. Kasi kapag hindi mahigpit ang pagpisil sa long nose, ganito naman ang mangyayari. Pag rolling mo, mahahatak lang, mahihila lang yung wire. Hindi siya mababaltan tulad nito. Normal lang na nangyayari yan kapag nagpa-practice pa lang o baguhan pa lang. At kapag ang side cutter naman ang nahigpitan mo, ganito naman ang mangyayari. Mapuputo lang tulad nito. Ngayon, ulitin natin ng tuloy-tuloy.